everyone and good day. So, supposedly meron sana tayong online class pero ginawa tong asynchronous dahil sa situation ngayon ng volcanic smog, no? Ayan, ginawang asynchronous. So, pag sinabing asynchronous, possible si teacher magre-record siya ng video or magpo-post siya ng mga learning materials na para kahit asynchronous or wala si teacher, no? Ayan, matututo pa rin kayo or ah, may ganap pa rin sa klase ninyo kahit asynchronous mode, no? Ayan, ngayon, video yung gagamitin natin. So, yun, make sure na panoorin. Dito lahat ng gagawin natin or ipapagawa ko sa inyo ngayong araw. So, yung objective natin for today is for you to take first your pre-test exam. Ayan, hindi muna tayo magla-lesson. Ito yung lesson dapat this week. But before we start, no, doing discussions at yung mga lessons, no? Yan, pretest muna tayo. So, your pretest exam ay nakapost na po sa inyong Google Classroom. Yan, maaari na nyo po siyang sagutan. Ito po ay 50 items. Hindi po ito recorded. Pero, this will help you, no, to determine kung ano yung mga pag-aaralan ninyo, ano yung mga kailangan nyo pang aralin no, sa subject ko. Makikita nyo dyan yung mga tanong and yung mga possible na mga lessons natin for 6 months. And, ayan, kung hindi nyo masagutan, meaning, yung mga hindi nyo kayang sagutan, yun yung mga areas na kailangan nyong tutukan. Pero yung kung kaya nyo sagutan, yun naman yung mga areas na kailangan nyo lang i-review kasi meaning, alam nyo na. No? Ayan, so the pretest will also help your teacher to determine kung ano yung inyong uh, or kung ano yung kanyang teaching methodology. Kung mataas yung scores ninyong lahat, meaning, pwede na siyang magpa instruction based na lang yung kanyang way no, sa inyo. Pero kung hindi naman, mababa naman, no, ayun, mangyari more on lecture type, more on talagang hands-on no, na pagtuturo para lahat kayo no, makasabay dun sa subject. Pero kung mataas nga naman, more on instructions na lang, more on activities kasi marunong na kayo. Pero anyways, yan, sagutan nyo lang yan, nandun na yan sa ating Google Classroom. Hanapin nyo lang yung post ko na recent, no, ayan, Incomp 1 Pretest Exam. Right, so once na matapos niyan, meron kayong next na gagawin, yung inyong pangalawang assignment. Ayan, hanapin natin yun. Ito naman yung pangalawa yung assignment. Yung unang yung assignment sa akin ay yung gawa no, ng inyong introduce yourself using Canva. So, dito naman, no, sa assignment number 2, ang gagamitin nyo naman na web service ay yung Google Sites. Ito po yung itsura niya. Ayan, Google Sites. Ayan, para ma-visit nyo siya at ma-practice nyo siya. No? Ayan, maaring bisitahin lang itong link na ito. Whether, either you can copy it or manually type nyo siya. Pero I'll provide a text na version nito para makopy nyo siya tapos ma-visit nyo siya agad. So, once na maklik nyo yan, pwede na kayong mag-start na gawin yung ating second assignment, no? Ayan. Pag nakita nyo yung or naklik nyo na or na-visit nyo na yung site na yan, nakikita nyo itong interface na to. Click nyo po yung blank site. Yan, para makapagsimula kayo. Tapos, ito po yung gagawin ninyo. Ito yung directions. Yan, create a Google Sites page to showcase your top 10 favorite movies. Alright? Yan, on the second page, follow this format. Ito. Hindi pala page yan. Sa katabi niya lang. Edit ko nga. Anyways, ito yung format. Yan, top 10 favorite movies, student name, year and section. Yan, tapos, yan, for each movie, provide the following information or dun sa top 10 ninyo, so marami yan, no? Ito yung format niya bawat ranking. So, for example, ito yung rank 1. Yan, make sure na nakalagay yan. Itong mga details na to, media attachment, lagyan ng picture or video ng movie. Mamaya papakita ko yung example na gawa ko para may idea kayo. The next, yung movie name, yung favorite character niyo at bakit niyo siya naging favorite na character dun sa movie na yun. Yan. So, onting notes lang. You are free to design, no?
na page as you like. As long as naka-include po yung ating mga details na nandito, no? Ayan, walang problema. Alright, ano ba yung example na yun? Yan, ito. Ito yung example na itsura niya, no? Make sure na may student name, year in section, title ng page, my top 10 favorite movies. Lagay po yung ranking na kung top 1 yan, top 2, 3, 4, 5. Tapos tabi niya ay yung title ng movie. Tapos sa akin nilagay ko dito yung trailer nung palabas. Tapos sa tabi nun ay yung favorite character, tapos yung pangalan ng character, any explanation bakit, no? Yun ang naging favorite ko na character sa movie na yan. Tapos, yung kanyang picture. Right? Sige, ilagay po natin yan. Pwede yung sundan as the format ng inyong assignment. And ito yung kabuuan niya. Pag nagawa niyo siya. Ayan. Ayan, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, top 6, hanggang top 10. And mamaya, I'll do some short demonstration paano mag-edit, no? Sa simula, no, para may magawa na kayo. Alright. Sige. Let's try to demonstrate kung paano siya sisimulan. Alright. Dito sa Google site, sige, simulan natin sa umpisa. Ito yung makikita ninyo. Yan. Click nyo po yung blank site. Yan. Ito yung unang-unang nyo makikita dyan. Your title page. Ayan. Tapos, pwede nyo gawin. No, kung ayaw nyo ganitong design, ayan, pwede nyo ito i-delete. Tapos magsimula tayo sa umpisa. So, base din sa instruction ko, kailangan natin ng zoom in lang natin. Kailangan natin itong mga to. So, lagay muna natin yung ating student name. Siguro dito na lang. Ito yung gawa ko, no? Ayan. Ito siya. Sige. Ulitin natin, no? So, dito, pwede tayo maglagay. Paano tayo maglalagay ng text? Click nyo lang itong text box. Tapos, paste. Ayan. Tapos, click ulit tayo ng text box para ilagay naman natin yung year and section. Ayan, nalagay na natin. Pangalawa naman, lagay naman natin tong top 10 favorite movies. Ayan. Dapat pa lang, ginawa natin, no? I-move na lang natin sa tataas. Ayan, sorry na. Ayan. Para, kunyari, nagpapasa lang kayo sa yellow pad. Anyway, sino yung bagong format? Sige. Alright, next, bagong text box na naman. Para doon naman sa title. Copy. Tapos, paste. Ayan, so mayroon na tayo. Ayan, very good. So, paano naman natin siya i-edit? Or i-layout natin siya na maayos, no? Sige, simulan natin dito sa student name. Lagyan muna natin ang pangalan. In my case, Steven Bariso. Tapos, year and section. Ito na lang, idati kong section. Ayan, tapos dito, ilagay lang, paano natin siya i-move dito sa kabila? Ayan, madali lang yun. Pwede nyo gawin, click natin to, I don't know kung, sige, magnify natin. Ayan, nakikita nyo ayan. Yan yung gagamitin para mag-move. Pero ito yung move natin sa ilalim. Ayan. Left click nyo lang yung mouse, tapos idarag nyo dito sa loob. Ayan, kung ayaw, dito, no, kasi ginagawa nito, isang buong block to ng design. So, wag po yan yung idadrag natin. Yung kabila. Ito, yung text box na to. Hanapin lang natin yung dot na yan. Yan yung ina-highlight natin. Ayan. Tapos yan po yung idadrag natin dito sa gilid. Ayan. Kasi ba't masyadong maliit, no? Ayan. Para mahabaan natin siya, no? Click lang natin tong parang circle na blue. Tapos i-drag natin pa ganyan. Mapapansin nyo, meron tayong parang mga grid lines. Yun naman yung way
para mabalanse natin yung design, no? So, ipantay na natin ganyan. Siguro dito din, ilang blocks lang. 1, 2, 3. Dito, ilan to? Ayan, gamitin 3 lang din. Ayan, so, ayan, side by side na siya. Pero kung gusto nyo medyo pantay, no, usog lang natin dito. At usog lang natin dito ng isa. Ayan. Tapos dito naman, no, since may title na tayo, pwede itong lakihan. Left click mo lang, tapos i-drag mo yung left click para ma-select natin yung buong mga text. Or Control plus A. Ayan, tapos pwede natin siyang lakihan. Ito yung kanyang size. Natin 18 or 24. Then, pwede naman natin itong i-edit pa. I-align naman natin sa gitna, no, para maayos tignan. Click nyo lang itong align. Tapos natin sa center. Alright, no? So, ayan, nakakasimula na tayo. Dito masyadong maliit, no? Pwede natin lakihan ulit. Pwede natin Control plus A to select all. Tapos, gawin natin 14 or 24. Ayan nga lang, may iba na naman yung grid size. So, pag ganyan, usog na lang natin sa dulo. Then, natin 24 din, no? Ayan. So, ito pwede natin lakihan ulit. Natin 30. Ayan, no? So, nakakasimula na tayo. So, next naman natin gagawin ay maglalagay naman tayo ng text naman para dun sa ranking, no? So, click tayo ng text box. Lagay natin ay rank 1 or top 1. May pinaka-favorite nyo. Tapos, ilagay natin sa gitna. Yan. Ibang format yung gagawin natin. Hindi katulad ng ginawa ko dito. Yan. Pwede naman tong sundan. Pero, sige, ibahin naman natin yung format or yung layout. Sorry. Lagyan naman natin ito sa gitna. Top 1. Tapos lagyan natin ng variation. Gawin natin bold. Lakihan natin. Gawin natin 14. And highlight muna pala natin. Control plus A. 18. Right. Then next, lagyan naman natin ng picture or video. Sige, mas maganda kung YouTube video ang ilagay ninyo. So, paano tayo maglalagay nun? Yeah, madali lang. Punta ka ng embed. Click mo tong embed. Tapos, mag-open ka na ngayon ng YouTube. Yan. Ngayon, hanapin mo naman yung trailer nung favorite movie mo. Ayan. Ano ba yung favorite ko? Okay, iba naman. Gawin nating Dungeon Meshi. Ayan. So, gagawin nyo lang dito, no? Click nyo lang. Tapos, kunin nyo yung URL, copy nyo yan. Tapos, balik kayo dun sa Google Sites. Tapos, i-paste nyo yan dito. Then, pwede na kayo mag-insert. Ayan. So, meron ka na unang video na mailalagay. Alright? Tapos, next mo naman gagawin ay maglalagay ka naman ng pangalan. Ano ba yung pangalan ng movie na yan? So, since yan na yung inyong top 1, no? Lagyan nyo na ng title. Ano ba yung title? Lagyan natin text box ulit. Lagyan natin dito, movie title. Ayan. Copy na lang natin para mabilis. Delicious in Dungeon. Ayan. Medyo malaki yung formatting yan. Gawin natin parehas. 24. Ayan. Siguro ito yung bold. Ito yung regular. Tapos ngayon, pwede natin itong move siguro dito banda. Yan, nakikita nyo yung highlight. Diba? Mabilis na kayo makapag-design nito. No? Dadrag-drag nyo na lang. Yan, ngayon nakikita na natin na okay. Dito tayo maglalagay ng mga info dito sa
right side, no? Alright. Next nating ilagay naman, ano ba yung nasa assignment natin? Yung ranking, okay na. Tapos na. Media attachment, okay na. No, yung ranking, yung top 1 or yung top number niya, no? Kung pang ilang number. Movie name, okay na din. No, next naman yung favorite character, no? Yan, paste naman natin dito sa text box ulit na gagawin natin. Then, paste. Tapos ngayon, pwede natin ito i-drag dito sa ilalim. Or dito sa, ayan. So, ano ba yung pangalan ng favorite character natin? So, lagay natin si Marcel. Lagay natin yung ano ba yung spelling ni Marcel? Marcel. Ayan, si Marcel Donato. Actually, may nilagay na ako sa kanyang explanation bakit ko siya gusto. Pero, sige. Ulitin ulit natin yung kanyang format. Sige, mamaya na. Gawin naman natin yung next na requirement, yung explanation. Why this character stands out to you. Teka, copy na lang natin yung gawa ko kanina. Ito. Yan, makulit kasi yan eh. Yan, maganda yan. Dungeon Meshi. Na-trip yung palabas na yan. Ilagay natin yung text box ulit, tapos paste. Alright, so dito, pwede natin siyang i-move gamit ito ha. Tandaan niyo yung dot-dot na yan. Yan yung way para ma-move natin yung ating mga design elements. Tapos yan, ngayon, while moving it, every time we move around the mouse pointer, yan, meron tayong mga docking places. Itong mga highlight, na yan, ibig sabihin, didikit siya, madadock siya dyan. So, lagyan natin siya dyan. Ayun, di ba? No? So, medyo nakakabuo na tayo, no? Yan, next naman natin ilalagay ay yung picture naman ng ating favorite character na si Marcel. Right, so hanapin naman natin yung kanyang picture. Gusto ko yung funny siya. Kasi laging OA yung mukha niya pag ayun, di ba? Laging OA yung mukha niya. Pero anyways, masyado siya expressive. Ito na lang. Copy, tapos or parang mas masaya to. Pero anyways, sige na lang. Tapos i-paste natin yung kanyang picture. Actually, madali lang maglagay doon ng mga media, no? Especially yung mga images. Copy-paste lang dito. Control plus V or paste. Ayan, dyan yung kanyang picture. So, pwede natin gawin, ilagay natin, i-drag natin siya sa loob ng ating design. Sige, dito sa ilalim. Ayan, nga lang, may iba yung ating format. So, depende sa inyo kung paano nyo mapapaayos yung format. Pero, sa akin, pwede kong gawin ay hiwalay ko muna to. Yung lagay ko dyan. Tapos ito lalagay ko dito. Dito. Tapos ito i-move ko siya dito sa taas. Alright. Diba, yan. Pwede na yan. Tapos, pwede natin ito ilagay sa gitna. Ilagay natin sa gitna. Ngayon. So, ngayon, since ito na yung isang block ng design, ngayon, pag nakikita nyo, pag gina-highlight nyo dito sa taas, you can move it around as one design na. So, pwede na siya ilagay dito sa gilid. Tapos, dito lagay mo na yung top 1 sa taas niya. O, diba? Ibang format na naman. So, depende talaga sa inyo kung paano nyo siya de-designan. Yan, kayo bahala. Ito na yung meron na tayong top 1. So, next naman yung top 2. So, nakagawa na tayo ng layout. Siguro, ayusin muna natin yung design ng text. Hindi nyo ba alam, pwede nyo siyang palitan ng text, font, or ng font, sorry. Natin lagay ito.
Ayan, para may onting design. Tapos lakihan natin para may hierarchy yung ating design. So, lead the top one. Alright, diba? Tapos dito, movie title, Delicious in Dungeon. Pwede rin tong palitan. Tapos gawin yung to. Tapos lakihan natin. Or liitan muna natin ng sabay. Gawin natin 14. Tapos ito lakihan natin. Baba kaya natin. Ayan, tapos lakihan natin. Tapos gitna natin, align sa gitna. Ayan. Pwede rin natin lagay siya dito sa gilid. Is it possible? Hindi na. Pero anyways, siguro ganito na lang. Ayan. Pero yun, depende sa inyo kung paano siya dinesignan. Siguro okay na to. Medyo na-OC lang ako sa hindi siya pantay, pero yeah. Ganda na yan. Tapos next, kaya naman natin to. Tapos, ay, pwede nyo pala palitan yung kulay niya, no? Gawin natin siyang brown or red. Ayan. Tapos yung pangalan naman nito, yan, ilan ba yung nito? Size. Lato then 14. Let's copy the format. Lato and 14. Then dito naman, gawin natin, kaya magandang, siguro ito. Ayan. Tapos kaya natin, gawin natin 24. Yan, okay na yan. Depende sa inyo. And then after nito, meron na tayong format. Right? Pwede na itong i-copy. Yan, tapos i-drag naman natin sa ibabaw. Teka, ilagay mo natin siya dito para magkasama silang lahat. Also this one. Ayan, so pwede natin i-drag dito sa tabi naman. So this will be the top 2. Ayan, diba? No? So ganun lang. Madali na lang magbago. Sige, ano ba yung pangalawa natin na favorite? Sige, hanapin natin. Ibang ano naman. Ano spelling nun? Kaiju. Number 8. Mali pala spelling. Ayan. Ito naman. Favorite ko dito si Mina. Ayan. I-copy lang natin yung URL. Tapos, since ito yung format natin, madali na lang yan. Click nyo lang muna yung embed. Tapos, paste nyo dyan. Tapos, insert. Alright. So, ngayon, gagawin nyo lang, i-drag nyo na lang yan dito sa tabi. Ayan, dyan. Sa ibabaw. Tapos, ito, single click lang. Isa pa ulit. Ayan. Single click, tapos isa ulit. Single click, tapos isa ulit. Tapos, delete. Alright. So, ayan. Meron ka ng pangalawa. Tapos, lagay mo na lang yung kanyang title. Number 8. Tapos, ang gusto ko si Mina. Ayan. Tapos, hanap na lang tayo ng picture niya. Si Mina Ashiro. Ayan. Copy na lang natin. Tapos, paste. Tapos, lagyan natin siya dito para same yung siya ng format. Tapos, single click. Tapos, isa ulit. Then, delete. Alright. Diba? No? Ganun lang. Ashiro. Ayan, diba?
Tapos, kung gusto niyo pala maglagay ng picture galing sa inyong local drive, let's say for example, save natin to. Yan, nakasave siya sa ating local drive. Gagawin nyo lang, no, pwede nyo siyang i-drag dyan, papunta dyan. Alright? O, diba? Ganun lang, dali lang. Same with videos as well. Sorry. Video, hindi. Mali ako dun. Ano yan? Mag-upload kayo through Drive. Ayan. Diyan kayo mag-upload. Tapos kung may video kayo, i-upload nyo lang sa Google Drive ninyo at ayan. Tapos insert. Alright. So, nandiyan na yung video ninyo. Diba? Dali lang. So, ganun lang. Alright. Pwede nyo ito i-copy ulit. Since ito na, nasa isang block na siya, no? Pwede nyo ito i-copy. At meron ka ng, ayan, duplicate niyan. Tapos top 3 naman and top 4. Ayan, hanggang sa, yun, upload ulit lang. And para makapaglagay kayo ng design dito, no? Pwede natin gawin, lagyan natin siya ng divider. Click natin tong divider. Ayan, click mo natin tong buong segment na to. Ayan, isang buong block na yan. Tapos divider. Alright, ayan, so meron tayong divider na medyo visible na, ayan yan. Sorry, tinry ko lang pinutin. Ayan, may divider na. Diba? Dali lang. And that's it. Yan, kayo na bahala kung paano nyo siya masisimulan at paano siya madidesignan. Other tips, sige. Actually, pwede nyo pang palitan yung kulay nito, no? By clicking right here. Sa gilid, so kita nyo itong parang color palette na icon. Yung pang, painting. Tapos may mga styles tayo dito. Para mabago yung kanyang kulay. In my case, I'll just stick to white. Meron pang themes dito, no? Ayan, kung gusto nyong mapalitan yung kanyang design. Pwede naman. Ayan. Ayan, no? Nga lang, subtle lang yung kanyang effect. Pero, ayan. Kaya bahala kung paano nyo siya de-designan. As long as nandiyan yung ating minimum requirements, your names, your section, yung title, and yung top 10. Together with the movie title, the video link using YouTube, no? Your favorite character's name, and bakit nyo siya naging favorite. Yan. Lagyan nyo lang siya dyan. English or Tagalog will do. Same. Then pala, no? Dito sa pictures, kailangan meron din yan. Right? Sige. Then, ano pa ba? Yan, pag natapos na kayo mag-design, paano naman siya ipapasa, no? Let's say, ito na yung inyong nagawa. Yan, natapos nyo na. Ito na yung nagawa ninyo. Nakagawa na kayo ng top 10. Ito maganda to. Kahit ilang beses kong panoorin yung di ko nagsasawa. Wala na kay teacher on. Makulit yan eh. Anyways. Sige. Paano siya ipapasa? Let's discuss naman kung paano siya ipapasa. Ito madali lang. Click nyo lang yung publish. Ayan. So, first time pag second, third time nyo na siyang ipapublish, ito na yung itsura niya. Pero kung first time, maglalagay kayo dyan ng pangalan muna. Sige, try natin i-publish itong unang gawa natin. Ito yun. Ito yung unang nyo makikita. Ano yung web address? Lagay nyo lang dyan yung inyong pangalan. Ayan. Tapos yan. Ito na yung lalabas na URL ninyo. https://google.com/plmoon.edu.ph. Tapos yung pangalan ng inyong site. Ito yun. Tapos publish. Ayan. Mag-publish na siya. Pwede natin siyang i-view. Ayan. Ngayon, successfully na nakagawa na kayo ng web page. So, sa web page na yan, pwede na siyang makita. Kailangan nyo lang i-share yung link. So, ano yung itsura niya pag nabivisit siya ng ibang tao? So, officially, meron ka na talagang web page na pwedeng ma-view ng kahit sino, no, sa internet. O, ayan, diba? So, automatic nakagawa na tayo
ng webpage natin. Yan. So, this will be your first assignment. Alright, so let's go back. Nakopy na natin, no? Yung link. Again, paano ulit makopy yung link pag na-publish mo na? Ayan, madali lang po. Punta ka lang dito sa icon na to. Tapos, copy nyo yung publish link. Copy link. Tapos, ayan, meron ka ng link, no? Nakopy na sa clipboard mo. Paano na ito ipapasa sa Google Classroom? Ayan, madali lang po. Ganun lang din. Same lang din sa Canva. Right? Same lang din dun sa Canva kung paano siya ipapasa. Ayan, hanap tayo ng example. Dito na lang sa, ano ko. Kunwari, ito yung ating activity, no? Ayan, submit muna natin. Ito na yun, yung activity, assignment number 2 naman to, for example. Mag-a-attach lang kayo ng link para makapagpasa kayo nitong second assignment natin. Add or create as link. Yan, tapos paste nyo dito. Yung nakopy nyo na link dun sa Google Sites. Tapos add link. Ayan. So, dito, ito lang yung tsura niya palagi. Sign in, Google, ganyan-ganyan. Pero, yan. Okay na yan. So, click natin kung nabivisit siya. Ayan. So, diba, ay nabivisit na siya agad. Diba, ang dali lang. So, yan. This will be your first assignment. Yan. Once matapos nyo to, ito na yung gagamitin natin bilang inyong online portfolio. Dito nyo i-upload lahat ng mga assignment or yung mga projects ninyo. Nandiyan yung mga records ninyo. Kayo mismo mag-design. Alright? So, para pag mag-record na tayo, papakita nyo lang sa akin. No? Ito po yung aking first assignment, second assignment, third assignment. Ayan. Ayan. Sa susunod na mga meeting, natuturuan ko naman kayo paano magawa naman ng mga links para mangyari, kakaroon kayo ng portfolio na kung saan may mga buttons, may mga pages, no? Yan, marami tayong may explore dito sa Google Sites, no? Sige, say natin yan. For now, web page muna yung explore natin. Alright, sige. Once matapos kayo, again, ito po yung possible na itsura niya. Kailangan, meron po tayong wait, asan ba yung gawa ko dun? Ayan, kailangan ito po, kompleto, top 10, your name, your section, the title, and yung top 10. No, together with the name of your favorite movie, your favorite character. Ayan, bakit siya yung favorite character, yung picture niya. Ayan, any layout will do as long as masundan niyo yung mga details sa kailangan ko na makita. Ito po yun, yung lahat. Student name, your section, title, and lahat ng ito. Alright? So, feel free to design the page as you like. Alright? Sige. Then, paano ba? Alright, turn in nyo lang pag natapos nyo na. No? Ayan. So, nandiyan, nakasubmit na kayo. Alright, sige. Doon pala sa mga nakapagpasa na ng first assignment, yan, ito yung ating pretest exam. Sagutan nyo na po yan. Yan, deadline ay bago mag-next meeting. Yan, sa assignment number 2, dito lang din po kayo magpapasa. Ayan, Google Sites, yung top 10. Tapos, yung mga nakapagpasa ng first assignment natin, yan, wag po kayong magko-comment ng mga links. Yan, hindi po yan yung ating way or yung tamang way na pagpasa ng assignment. Yung attachment po ang gagawin natin through attachments. Yan, sundan nyo po itong bago kong pinost. Here are the video tutorials for submitting your first assignment on Google Classroom. Ayan, andito po yung kompleto. Sa Canva, ito po. Ayan, pag nakuha nyo yung link sa Canva, ito yung tamang process. Sundan nyo lang yung video. Ito naman yung how to attach links. Yan, double I pa, no? Pero, same lang din. As long as may link kayong i-attach, pumunta lang kayo dito sa tutorial na yan, then yan po yung sundan yung process para makapagpasa kayo ng maayos. Alright, sige, that's it for this meeting. Ayan. Thank you for watching. No, kahit medyo late ko na siya napasa. Yan, may meeting kasi kami kanina, faculty meeting. Actually, emergency faculty meeting.
Yan, pero anyways, yan, good luck dun sa inyong second assignment and dun sa first assignment ninyo, good luck din if kung di nyo pa siya nagagawa. Sundan nyo po yung mga videos or yung mga tutorial na i-upload ko po sa Google Classroom ninyo para ayan, hindi po kayo magkaroon ng problema in the future pagdating sa mga grades. Nandiyan na din po lahat ng mga tutorial. Alright? Sige. Thank you, stay safe, and God bless everyone. You make good choices, and see you when I see you. Bye-bye.